Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. Ngayong ngang araw guys ay ipapamper date natin ang biyanan ko. Dahil busy nga si Adi ay hindi niya kami mahahatid kaya magta-tricycle na lang kami ni Mami kasi ayoko na din mag-drive guys kasi masyadong malaki na yung tiyan ko, medyo delikado na. Ito nga rin guys ang unang beses na sasakay ng tricycle ang aking biyanan at nakakatawa nga yung kanyang experience. Mamaya makikita niya sa last part ng video. Pumunta nga kami dito sa SM Marilao para magpa-manicure, pedicure, at the same time, bumili ng mga gusto niyang bilhin na dadalhin niya sa India. Dito nga guys, ay hinihingan ko siya ng barya pambayad dito sa tricycle. May appointment nga kami dito guys ng 3 PM pero sobrang aga namin dumating ni Mami, mga 2:13 ata dumating kami dito. Kaya ang sabi ko sa kanya, bumaba muna kami dito sa may Watson para nga bumili ng yung pang shave sa eyebrow guys kasi nagustuhan niya yung pang shave na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Kasi sa India, wala sa kanila kasi guys threading, alam niyo yun, yung sinulid, yung masakit, yun yung ganun sa kanila ay nasasaktan nga siya. Tapos mas madali nga yung biniblade. Tapos nga sabi ko sa kanya, kaysa nagmemehendi siya or antawag dun guys, henna, para sa pagkulay ng buhok niya. Tapos parang 1 week lang, wala agad. So sabi ko sa kanya, try niya tong Revlon kasi lasting siya, 'di ba guys? So para mga 3 months ay itim na yung buhok niya. Kasi laging nag-iitim yan guys. Sabi ko nga sa kanya, wag na siyang magkulay kasi hindi naman masyado halata yung mga uban niya. Pero hindi siya mapakali. Tapos nga guys, sabi ko sa kanya, ay tumingin na rin siya ng lipstick dito. Kung may gusto siyang makeup, ganyan, bibilin ko. Kasi pera naman ng anak niya yung gagamitin. Charis. Alam nyo guys, itong ibiyanan ko na to guys, kahit dati pa, ay hindi talaga yan siya nangingialam sa gastusin namin mag-asawa. Alam nyo ba sa India, yung ibang mga lalaki doon, dinediretso nila sa nanay nila yung sweldo nila. Tapos yung nanay nila yung nagbibigay sa asawa nila ng budget. Ganun. Kasi kadalasan doon ay alam mo, anong tawag doon guys? Yung sama-sama yung pamilya. So yung pinaka-nanay nila talaga, doon nila binibigay yung sweldo nila. Tapos budget na lang sa mga asawa ng anak nila. Tapos ang gara nun, diba guys? Tapos ito nga guys, nagustuhan din ni Mami yung electric pan ko dito sa bahay na ginagamit ko pag umaalis kami ni Adu. Ito guys, so kailangan niya kasi to para dun sa kitchen namin. Nakita niyo yung kitchen namin sa India. Gusto niyang palagyan ng aircon yun. Ang problema kasi guys ay as of now ay open area pa siya. So hindi pa siya pwedeng lagyan ng aircon kasi marami pang construction na gagawin. Magpapalagay pa kami ng 3rd floor na para tawag dito, para gawing playground ng mga apo-apo. So marami pang construction so hindi mo nalalagyan ng aircon. So mainit nga daw pag nagluluto siya, hindi naman pwedeng maglagay ng ceiling fan na malaki kasi namamatay daw yung kalan. Ayun. Tapos ito nga guys, after ilang minutes, bumalik kami dito sa pinagpupaputspahan ko palagi. Kasi maganda dito guys para nga ma-experience si Mami. At naku, tuwang-tuwa talaga si Mami sa experience niya dito. Pero kailangan tanggalin yung kanyang mga alas. Alam niyo naman si Mami, marami yan, may anklet pa yan. Ako kasi guys, sinuhubad ko na yung anklet ko pagdating dito sa Pilipinas. And yung anklet ko guys, hindi tulad ng kanya na maingay. Kasi si Adi tinatanggal niya pag gabi yung maingay. Ay napapagod na ako kada ano na lang. Lagi kasi tinatanggal ni Adi pag gabi guys. So sabi ko, ayoko na nga magsuot. Tinatanggal din naman. Tapos ayun nga guys. Imagine niyo na lang kung bakit niya tinatanggal. Tapos ayun nga guys, pati yung mga singsing niya pinatanggal na rin kasi i-hands pa din siya. So package na yung ginawa ko sa kanya, hands pa, puts pa, manicure, pedicure, tapos may paraffin yung sa wax guys. Enjoy na enjoy kami ni Mami. Si Mami nga guys, nakakatulog na sa sarap. Ako din guys, gusto ko na matulog kaya lang. Ang sakit sa balakang guys. Inampun na kami magtatatlong oras na kami dito nakaupo. Kasi nga, ang daming procedure na ginawa. Tingnan niya, tuwang-tuwa yung biyanan ko. Sabi niya, punishment daw sa kanya kasi gala siya ng gala. Tapos ito nga guys, ay pinapili ko siya ng cutics niya. So sabi niya, ako na daw bahala. Gusto niya yung katulad ng mga cutics ko sa India. Kasi si Mami, dati ang cutics niyan palagi red, ganyan, matingkad. Tapos naalala niyo ba, pag nasa India ako, namimili ako ng mga nail polish. Marami ako nail polish doon, yung mga gandang kulay guys. Yung mga aesthetic na color. So,
Kinukuha niya yun, guys, pag umuwi ako ng Pilipinas, siniram niya. Tapos hindi niya mo nauubos, binabalik niya rin, guys. Kaya, sabi niya, gusto niya yung mga type ko na colors. So, ako ulit pinapili niya. Ang biyanan ko, guys, ay type na type niya kung ano yung type ko. Kaya, nagkakasundo kami sa kakikayan talaga. At ayun nga, guys, so, wala rin siyang problema sa pagkakikay ko, guys. Ngayon lang naman ako nagkikikay kasi dati hindi talaga ako nagkikikay kasi wala naman kami pang kikay ni Adi. Kasi dati, guys, yung priority talaga is makasal yung ate niya. Ang priority is yung mapagawa yung bahay. Kaya hindi kami sumabay. Kaya napapansin nyo, guys, yung bahay namin sa Pilipinas ay huli na to, guys. Huli na namin na si Kaso tsaka yung sasakyan. Muli na kaming bumili ng para sa sarili namin. Kaya siguro yung biyanan ko ay, alam nyo yun, magkasundo kami. Kasi nakita niya naman siguro na hindi ako yung asawang humadlang na. Dati kasi, guys, parang mga 70% nakita ni Adi napupunta sa kanila, pinapadala. Tapos 30% nagtitipid kami ni Adi. So, which is okay naman. Wala akong naging kontra doon. Kaya siguro ngayon, ay yung biyanan ko, walang kontra siya talaga, guys. Ngayon, paggawa yung ilong ko, diba? Tapos ito nga pala, guys, naalala ko lang. Yung mga naglilinis. Ay, ganyan, guys. Tignan nyo, ganyan yung kay mami. Pero mas malala yung akin, mas makapal yung ano ko. Tapos ayun nga, guys, itong dalawang naglilinis. Matagal na ako nagpapalinis dito. Tapos, sabi niya sa akin, nagulat ako. Ma'am, buti ikaw ang galing mo na magtagalog. No, sabi ko, ha? Sabi niya, buti ikaw magaling ka na magtagalog. Sabi ko, ate, ako, Pilipino ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya kasi ma'am, ang tangos din ng ilong mo eh. Hindi ko masabi, gawa lang yung ilong ko. Sabi ko, tinanong ko nga kay Adi, sabi ko, pag kami nagsasabi bang matangos yung ilong ko or maganda yung ilong ko, required ko bang sabihin na pinagawa ko lang yung ilong ko? Sabi ko, hindi naman required, diba? So, secret na lang natin na pinagawa ko yung ilong ko. Secret na lang nating lahat, guys, na retokada yung ilong ko pag kami nagtatanong sa akin kung Indian ba ako. Kasi, guys, madalas ako na pagkakamalang Indian talaga. Pero, guys, kahit dati pa, nung bata pa ako, nang di pa ako nagpapagawa ng ilong, guys, di ko pa kilala si Adi. Maraming nagsasabi sa akin, guys, na mukha daw ako may lahing Indian talaga. Kasi yung mata ko siguro malalim, ganun, or hindi ko alam, basta, guys, sa mata siguro. Tapos yung nanay ko kasi mukha ring Indian. So, kaya napagkakamalan na talaga ako. Ang una nga, sabi sa akin, mama ko daw to, yung biyanan ko. Sabi ko, biyanan ko po yan. Tapos sabi nila, ay, kala namin mama mo. Sabi ko, hindi po, Pilipino ako. Sabi ko, yung asawa ko naman si Adi, guys, napagkakamala naman siya Pinoy kasi pag nagsasalita siya ng Tagalog, di mo talaga mahalata na Indian siya. Kaya, guys, sabi ko, ano ba yan? Charis. Ang ganda kasi ng ilong ko, guys. Sabi sa inyo maganda siya sa personal Partida lang, guys, ha. Manas pa yung ilong ko ngayon na pagkakamalan akong Indian. So, so, charis-charis lang. So, ito nga, guys, ay tinitingnan kasi may binabantayan ko. Tingnan nyo, guys. Masarap to, guys. Try nyo to. Wax yan Ang sarap. Tik. Oh. Mainit ata to yan. Mainit daw to. Sa una lang yan. Sa una lang lahat yan. Ayun, no. Okay na. Try. Tik. Okay na daw. Parang natakot tuloy ako. Hindi. Masarap na ito. Masarap. Kasi sinisip-sip na yung lamay sa sakit, ma'am? Sakit. At ito nga, guys, yung part na nililinis na nila yung kuko ng biyanan ko ay medyo kinakabahan ako kasi baka masaktan. Kasi sa India, guys, hindi talaga tinatanggal yung ingrown gilid. Guys, nagpalinis ako doon, nangangati talaga yung kuko kasi parang di nila nililinis ang maayos. Pero sabi ni mami, okay lang daw, hindi daw masakit. Tapos daw, tuwang-tuwa siya kasi ang dami daw natanggal na dead skin. Yun nga kasi, guys, sa India, hindi nila inaalis yung mga ganun. Talagang ginugupitan lang nila ng kuko. Tapos, ayun lang. Tapos sabi niya, ang sarap naman dito kasi ang dami daw process, ganun. So, sabi
sabi niya nga, pupunta din daw siya sa Ranchi. Tatry niya daw kung same daw ng, ng treatment. Kasi nagustuhan niya talaga yung treatment dito, guys. Kasi sabi niya nga sa akin, parang, yung VIP treatment daw, yung naranasan niya dito. So, sobrang talaga, guys. Sobrang nag-enjoy siya. Relax na relax nga siya, nakakatulog. Tapos pag uwi namin, tuwang-tuwa, guys. Sinashare niya sa mga anak niya. Diba nakakita niya, nagpareban siya, tuwang-tuwa yung mga anak niya. Ngayon, guys, nung pag-uwi namin, sinashare niya sa mga anak niya yung naging experience niya. At tuwang-tuwa nga siya, guys. Tapos ito na nga, guys, yung nails niya. Dudes, ang ganda. Trip ko nga. Yan, guys, naiingit nga ako dyan, eh. Sobrang sarap daw. Sabi niya? Tapos madaming things they did. They have so many. I never know that they do the nails like that. Diba they cut the nail side, they try to remove something, they put something inside. So sinabi, madaming process. They have 10-15 machines to do it. Kasi doon hindi, eh. Sabi sa'yo, eh. So she enjoyed. Tulog siya, eh. Oh, sinabi, she slept. Tapos nakita ko sa legs, silky shimmering red. Tapos nilagyan ng wax. Nakita mo yung wax? Hindi nakita. Saan? Binabad sa wax. Silan ko sa yung video, ah.